Nasa ating po linya ngayon ang kinatawan po ng Segundo Distrito ng lungsod ng Maynila, si Representative Rolando Valeriano. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Ted and DJ at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programa po ninyo. Salamat. Good morning po, Congressman. Si DJ Chacha po ito. Good morning po. Good morning po. Salamat po sa pagsama po sa programa ngayong umaga. Kung last week kasama po namin dito si Yorme, Mayor Isko Moreno, at klaruhin lang po namin yung ilang mga bagay na nasabi po niya. Sinasabi po niya, ito daw pong sunog-apog station sinimulang Pumping gawin. station. Opo, pumping station. Sinimulan daw po yung gawin taong 2018 bago pa po kayo manungkulan dahil nagsimula daw po Tama kayo po. 2019. Pero ilang taon na hanggang ngayon hindi pa din daw po napapagana ito pong sunog-apog pumping station. Ano po ang tugon nyo doon po sa sinasabi na yun ni Yorme? Opo, at kahapon ko lang po pinorward ng stop niyo yung link at napanood po. Lumalabas po rito, parang ako na nga ang may kasalanan sa salita niya sa narrative niya. Pero ganito po yan. 2018, bago ako maupo, during my predecessor, sinimulan pong gawin niyang sunog-apog pumping station. Natapos po siya ng October 2020. 2020 po. Pero tinatan over po ng DPWH yan sa MMDA noong September 2022 lang. So ibig sabihin po from 2018 to 2022, wala namang nakakaalam na yan ay may sira, yan ay defective. Kasi September 2022 pa lang tinatan over ng DPWH sa MMDA. At pagka-turn over po nila sa MMDA, ni-refuse noong September 27, 2022. Binover ko po sa inyo yung letter ng MMDA. Ni-refuse po nilang i-accept yung turnover kasi defective ang term nila. Meron silang 8 rason na ibinigay kung bakit hindi nila tinanggap yung operation, maintenance, and supervision nung pumping station. So, September 2022 po. Totoo po yun. Ako na yung congressman. Hindi po natin alam lahat yan. Sila lang po si MMDH, si DPWH. Yung sinasabi niya po na alam naman natin, pinakikialaman ng congressman. Hindi ho totoo yun. Malisyoso ho yung ganong mga sinasabi niya. Noong September 22 po, kailan mo ba malalaman na defective yan? Hindi po ba June, July, August kapag bumabagyo? At yan din naman po ang nangyari ngayon. Kaya nalaman natin na hindi tumatakbo yan kasi nga bumabagyo ngayon at nagbabaha. So right there and then, lumalaman ko po September 4, 2023, ako po'y gumawa ng sulat sa DPWS at nagtatanong na ako kung ano nangyari at bakit hindi tumatakbo itong pumping station na to. Bukod pa dyan, ako po ay chairman ng Metro Manila Development Committee sa Kongreso. Series of hearing ang ginawa ko po dyan at tinatanong ko lagi at lagi kong inanong ang DPWH at ang MMDA regarding dito. Naiintindihan ko rin naman po ang DPWH dito sa... At noong September 5 po, 2023 din, mismo ang City Council ng Maynila ay gumawa rin ng resolution para i-inform din ng DPWH. Sabihin din sa kanila na hindi tumatakbo nga to at kung pwede pakigawa. Naintindihan ko rin naman po ang DPWH dito at wala pong nagtuturo dito. Sinasabi po ng DPWH, kine-check nila kung mapapatakbo at nung hindi na nila mapatakbo, ang ina-assure nila sa akin, lalagyan nila ng another fund para ma-repair itong pumping station na to. So that was September 4, 2023. Yung September po na yan, alam naman natin, yung budget ng 2024 from January to December, gawa na yun. Ako po yung nagtatanong ng September 2023. Hindi naman po yan tulad ng LGU na kapag may perang available o paggawa mo na yan. Sa national po, lahat po yan, binabudget, lahat po yan nakaprograma. Pero nito pong December 2024, a year after, according to the DPWH, dahil tinanong ko ito ng isang linggo, napondohan nila at ginagawa na nila at committed sila na mapapatakbo nila ito hanggang November 2025 ngayong taon po. Yan po yung totoong istorya. Yan po ay programa ng regional, hindi po ng district, ng DPWH.
So sa madaling salita, hindi po ito sa inyo, ito ay under DPWH at base po sa pagkakasabi nyo, nung September 22, tinurn over sa MMDA pero they refuse to accept dahil marami pong Ni-refuse. sira. Yes. At ngayon, nasa... Mukhang- Opo, sige po. Sige po, tuloy niyo po. Oo, ngayon po nasa kamay na ulit ng DPWH, may allocated fund na po para dito at sinisiguro nila na ito po'y matatapos ngayon pong taon, November 2025. Tama po. Oo. Nagsimula lang naman yung issue na yan sa ating alkalde, yung isang interview niya kasi nung kasagsagan ng bagyo, ang term niya po sinabi, yung ginawang pumping station doon ng congressman, hindi gumagana, hindi nagagamit, without naming names. Una-una, hindi naman nung congressman na nagpagawa niyan. Inaamin ko hindi ko termino yan. 2018 yan. Pero during his term lang naman ginawa. Pero yan po ay project ng DPWH talaga. At imagine niyo po, yung 2018, definitely hindi ako congressman noon. Yung contractor, yung DPWH, lahat ng yan hindi ko kakilala hanggang 2022. Kung yan noong pakikialaman ko, imposibleng hindi magalit ang DPWH sa contractor kasi 2018 pa sila nandyan. Oo, Wala sige ho po. talaga. Oo, Kong, Wala nasabi ho nyo nga po talagang- yung kanina. Opo. Kong, sige po. Ang Oo. nangyari lang ho talaga, kaya lang naman ako lumabas dahil yung mga term na ginamit ng alkalde natin, parang sinisisi niya kung, alam niyo po, pag paulit-ulit sinasabi, 10 beses mo nang sinabi, nagiging totoo na yung kasinungalingan mo, di ba? Sige po. Kong, Madali yan. Sa ngayon po, sa dami ng vlogger at social media, tinatanong na ako ng tao, si congressman pala talaga may gawa nun at lumalabas para kami kurap. sige po, Kong, na-explain nyo na po yung ito pong history niyang Sunog Apog pumping station na yan. Pero sige, Kong, sabihin na natin na, okay, hindi po kayo, DPWH, keso na i-turn over sa MMDA. Pero ang sinasabi rin po kasi ni Yorme, under your district po itong area na ito ng Sunog Apog. So technically, he's like saying na dapat nasa pangangalaga po ninyo mismo na ayusin po itong mga, kung ano man yung mga hindi gumaganang pumping station within your jurisdiction. Kasi nasa 2nd district nga daw po ito ng area ninyo na dahilan kung ba't paulit-ulit po na bumabaha dyan sa area na yan, sa Taft Avenue sa Maynila. Kahit po kasi hindi kayo yung congressman nung nagsimula po ito, pero considering 2019 hanggang po ngayong 2025, do you think, Congressman, enough na po lahat ng nagawa ninyo? Kasi hanggang ngayon, di pa rin po gumagana ito pong pumping station. Ganito po, nung September 20, ulitin ko po, no September 12, 2022, tinatan over ng DPWH sa MMDA. At nung September 27, tinanggihan ng MMDA. Opo, Yung Congressman, pumping station. Opo. I hate to interrupt but with all due respect, Sige po. nasabi nyo na po kanina yan eh. So ano po ang sagot nyo kay Chacha doon sa kanyang sinasabi po? Briefly. Unang-una po, ang nagpapagawa po niyan, yung DPWH. Yes sir, opo, klaro po iyon. So sinabi naman nila sa akin na nung Disyembre 2024, napondohan na nila at ginagawa na nila at by November po, ulitin ko po, by November po, tatakbo na to, functioning na. This November, this year. Yun po according to Okay, DPWH. sige. Ito po. Yan nga po ang inyong pong sagot, no? At si Chacha kasi may tinatanong siya na kesyo, distrito mo, dapat, kumbaga, nalalaman daw ho ninyo ang mga nangyayari dyan. Ako naunawaan ko po where you're coming from, Congressman. Pero magtatanong lang po ako, Congressman. Ha? Okay. Number one. Magkano ang total cost ng project, sir? Sa nakalagay po, 744 million. Opo, 744 million. Ang kanyang appropriation, 2018 po ito na appropriations? Tama po. Okay, opo. 2018 appropriation, 740 something million. Okay. Congressman, yan bang buong pera na yan ay na-i-award na sa kontratista? Sino ang kontraktor? Ang nakalagay po rito, nung binasa ko yung letter ng MMDA, kasama nila MSD Bitog Construction at JD Legaspi Construction. Okay. So, ito pong kontratistang ito, nabayaran na ho ba ng buo doon sa kanilang pag-turnover ng proyekto sa MMDA? Ayun, para rin po klaro, nung nag-hearing na po kami noong 2023,
tinatanong ko kung meron pa bang natitira dahil para wag bayaran dahil hindi nga tumatakbo. And according to the regional director ng DPWH, bayad na raw po lahat. Mhm. So, Congressman, nag-hearing kayo saan? Sa Metro Manila Development po, nung natatandaan niyo po ba ng 2023 na kasagsagan din ng bagyo, Mm-mm. noon po namin nalaman na hindi gumagana yung pumping station. Dahil tignan mo, Ted, tinan-overs ng September 2022, hindi gumagana, tinanggihan ng MMDA. Opo. Paano mo malalaman na hindi gumagana yan? Kaya lang naman natin nalalaman niya kapag bumabagyo at bumabaha na. So, nung hearing po namin noong 2023, tinanong ko na rin kagad yan, ano nangyari at kung bayad na ba lahat yan. Dahil ang alam ko, dapat mayroong at least retention na 10%. Bakit yung binayaran lahat? Mhm. Paano natin mahabol yung kontraktor niyan? Okay. Opo. So, nag-hearing kayo. Ang committee pong humawak sa committee ay committee ninyo, yung Metro Manila, Dapat para lang po klaro, no? Kasagsagan po ng bagyo noon at after ng bagyo, hindi lang sa sunog apog, yung Metro Manila po yung lumubog noon. Opo. Kaya po nag-hearing ang Metro Manila Development dahil meron po ng privilege speech, sabi nila to sa committee ko. Opo. Kaya ko po binuksan din yan dahil ang sabi ng MMDA before, Okay. lahat daw ng pumping station nila tumatakbo. Opo. Hindi ako maniwala. Sabi ko, hindi totoo yan. Dahil mismo sa district ko, merong isang hindi tumatakbo, yung sunog apog pumping station. Opo. Kasi nga po, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng MMDA na lahat ng pumping station ay tumatakbo kasi nga sa district nyo mismo, dito po sa Hindi sunog tumatakbo. apog na to, hindi tumatakbo. Okay, sige. So Opo. nag-hearing kayo dito po sa inyong komite, no? Yung Metro Manila Development Committee, ano po, tama, no? Okay. Tama po. So klaro yon. Doon sa hearing ninyo, meron ba ho kayong nakita na malfeasance, non-feasance, misfeasance? Meron na po doon sa contractor. Okay. Malfeasance. Ano po? Ano particular po ang kanya pong pagkakamali o nilabag sa batas? Hindi ho nagpa-function talaga yung sunog apog pumping station up to now. Kaya lang, sinabi po na kasi sa akin ng DPWH, tinatry nilang i-repair. Kasi ang sinasabi nila, naintindihan ko naman din, kung 744 million yung pera, paano sila ng repair kagad? Magre-request for repair na pera. Oo. Siyempre, paganahin mo muna Yes, yung 744 okay. million. At yun po, mas inantay ko na paganahin talaga nila ng paganahin hanggang sa time na Opo. hindi nila mapagana na. Yung nga po, no? So Congressman, ano po, kumbaga ito ho yung sitwasyon. Naunawaan namin, hindi kayo ang proponent nito, natatnan nyo lang po ito, etc. Ngayon po kasi ang sitwasyon, nagtayo ang DPWH, kumuha ng kontraktor, gumasta po ng 700 plus million sa proyektong hindi gumagana. So ang tanong natin, ano ba ito? Meron ba ditong malfeasance, misfeasance, non-feasance? Meron ba pagkakamali yung contractor DPWH hindi ginawa ang kanilang tungkulin kaya lugi ang taong bayan? Kasi po kaya yan ang tanong ko, kayo po naman magkaalyado ni Congressman Joel Chua na Committee Chairman po on Good Government and Public Accountability. Hindi po ba nung natunugan ninyo na may malfeasance dito at misfeasance, hindi ba karapat-dapat lang kung totoong gusto nyo maparusahan ng kontraktor, agad kayo naghain na resolution o na privilege speech para imbestigahan ng komite ni Congressman Chua? Meron po yan. Meron po kaming resolution para imbestigahan yan ng good government. Lahat po yan, dokumentado po lahat yan. Asan po resolution po ninyo? Hindi ko po hawak-hawak pero pagpasok pa lang po ng July 1, pinasok ko na ho yung resolution na yan to investigate. Okay, sige Kung po. bakit po, ganito po, Manong Tereno. Kung meron po kayong resolution, Congressman, kasi kayo po, nag-privilege speech kayo. I remember, kaya nga po nasimulan po yung investigasyon dito po kay VP Sara because you're holding people accountable, no? Kaya nga kami humahanga po sa inyo, nag-privilege speech kayo because you would like people to be accountable sa kanilang pagwawalda sa pera ng bayan, etc. So in this case po, kung naghain kayo ng resolution, pero nung nagkaroon ng investigasyon. Ganito po, Manong Tereno, para klaro lang po tayo, no? Nung malamang po yan, na may problema yan, September 4, 2023. Okay. Para po, para lang po klaro. Mm-mm. At
during the hearing po, nung nag-hearing na kami, tinanong ko na po, tinaalam ko na rin kung sino may obligasyon dito. At pinangakuan naman ako ng DPWH na gagawin nila at patatakbuhin nilang pilit yung sunog apong pumping station. So ako po bilang congressman, at ako po nakatira talaga dito sa lugar na to sa Tondo, inaantay ko pong gumana talaga yan. Oo Dahil nga po, ang commitment naman- yes, Congressman, inyo po nasabi na yan. Kaya nyo Hindi po, Opo. saglit lang po, kaya po kung iniisip nyo, bakit ang tagal nung ano, pagdating po ng 2024, nung nakaraan, pumagyo po ulit at hindi pa rin gumagana. That's the time po na sinasabi sa akin ng DPWH na popondohan na nila dahil hindi na makukuha sa repair. Yun po ang istorya talaga niya. Oo nga Ito po, pumagyo na naman po. Congressman, Kaya pagdating po- Congressman, I Sige po. don't want to, na kayo po ibigyan po ng burden dito po sa inyo pong paulit-ulit na pagpapaliwanag. Kopya na po namin 'yon. Klaro na po 'yon. Sabi ho nyo kanina, nagkaroon kayo ng hearing kaninyo. Anong hearing 'yon? Talaga bang nag-hearing dito ang Committee on Good Government and Public Accountability? Hindi po, Metro Manila Development po ang nag-hearing. Yung nga po. So our point Oo. is Congressman, kung may nakita kayo na pagkakamali dito ng kontratista, binayaran na hindi pa nagagamit tapos popondohan pa ng dagdag to repair a non-performing pumping station. So talagang isipin mo, ano ba itong DPWH na ito? So ang punto ho is, kung gusto ho ninyong maitama ito, ang appropriate committee na ay yung committee po ni Congressman Chua na public accountability. Kaninyo, naghain kayo ng resolution, nag-hearing ba? Hindi po, teka muna, Manong Ted. Go ahead, sir. Go ahead po. Go ahead. Noong July 1 po ako nag-ahin ng resolution regarding dito sa pumping station na to. Kaya po kung iniisip niyo po bakit noong 2023 hindi kagad ako nag-ahin ng resolution o bakit hindi ko kagad dinimanda. Dahil umaasa po ako na gagawin nila ito ng ganong kabilis. Ako po hindi rin po ako technical pagdating dito sa engineering. Opo. Okay, At sige. yung funding, Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. all along naman po mula noong 2023, nakikita ko naman ginagawa nila yung pumping station. Yung po ang katotohanan ginagawa nila, Opo. hindi nila mapatakbo. Bakit kaya? Ba't di mapatakbo yan? Hindi po ako technical, Ted. Kaya nga nung nitong bumagyo ulit, di ba napapansin po na, kaya nitong bumagyo ulit, bumahana naman yan. As a matter of fact, nung last year po, noong 2023, patapos pa lang yung Bitas Pumping Station. Sa kabila ho yun. Okay. Sige po. Tumawag na ako sa kanila at binuksan nila yung Bitas, medyo naibsan. Kaya lang itong Opo. sunog apong pumping station, talagang Opo. defective. Okay, sige po. So, yung July na binabanggit yung resolution, ano yun? Resolution saan, kanino, at anong taon? Ito po, 2025, pagpasok ko ng Congress. Okay. So, ano po ang resolution ninyo nitong July ng 2025? Ano po laman, Congressman? To investigate po yung yung pumping station tsaka yung flood control na nangyayari dito. Actually, hindi naman po ako nakasiro sa sunog apong pumping station. Nakasiro ako talaga doon sa Opo. baha sa pumping station na gumagana dahil according to them, yung nag-ooperate at nag-maintain, kompleto naman daw. Pero bakit ang daming baha sa Metro Manila? Okay, sige po. So, sir, sa ngayon po, yung resolution ninyo naka-address sa Committee on Public Accountability? Hindi ko pa po alam, Manong Ted, kasi July 1 po yan. Di ba nagbubuuan pa lang po kami, papasok pa po sa rules yan. Nung Tuesday, Wednesday po, nasa 2,000 na resolution and House Bill ang binasa. So lahat po yan, papunta pa lang siguro sa rules or kung nabasa na po. Hindi. Nag-start po na kasi ang Congress, di ba? Ano ba ang tono ng resolution? Kasi po, a resolution may state, like example, a resolution directing, the Committee on Good Government and Public Accountability to investigate, etc., etc. Sa inyo pong resolution, wala po nakalagay na komite na dapat mag-imbestiga? Hindi po, resolution to investigate. Kasi meron pong private, merong government agency naman dito, di ba? Opo. So ako dito, kung sino mang committee ang appropriate, kung saan ko ibabato ng rules,
Opo. Kung po, oh, Opo. Naunawaan po namin. Kumbaga, directing the appropriate committee. Ganun po, Congressman. Ano po? opo. Ayun, opo. Para humaliwanag nga. So ngayon, ano ho ang ating pinakahuling balita? Magkaroon kaya ng investigasyon at inyo kayang makaharap face-to-face itong kontratista nitong sunog apo na ito? Opo, na kanin nyo ay nabayaran na pa ho pala ito. Ito po ay MSB Vitog Construction, JD Legaspi Construction. Ang dami nitong proyekto sa Manila. Itong JD Legaspi. Siguro po, hindi ko alam, pero dito sa District 2, first time ko narinig yan. Dito sa District, I do not know with flood control, pero dito sa District 2, ngayon ko lang ho nakita yung JD Legaspi. Opo, itong MSB Vitog. Hindi ko rin po kilala eh. Okay, sige. So moving forward, Congressman, yan na po ang sitwasyon ngayon. Oo. Ang DPWH po ba, aasahan namin na will you confront them? Kasi binayaran mo na ng buo, 700 plus million, hindi gumana, magbabahid ka pa ng repair sa isang pasilidad na binayaran ng buo na hindi napakinabangan ng taong bayan. Paano po? Ted, 2023, 2024, lagi ko kinokompronta rin yung DPWH at ang MMDA regarding dito. Para lang po sa kalinawan ng taong bayan. No? Wala pong nagpapabaya rito. At kung may gusto man hong matanggal yung baha dito sa District 2, isa ho ako ron dahil ako mismo dito umuwi. At nararanasan ko yung baha na yan. Hindi po ba? Yan po talaga ay proyekto talaga ng DPWH, ng regional. Opo. At pinipilit naman ho namin paganahin yan sila. Opo. Pinipilit nilang paganahin. Ang tanging magagawa ko lamang po talaga dyan, yung ipaalam sa kanila na laging nagbabaha at lagi ko silang kinukonsulta regarding dito. Sa matter of fact, siguro nakatatlong punta na rin po ako kay Secretary Bonoan at sa Regional Director. Nagpalit na nga ako ng Regional Director, hindi pa rin natatapos yan eh. Opo. So, alam mo, Congressman, kung ako taga Maynila, I will appreciate itong effort kaninyo, no? Na pagpa-follow up po sa proyektong ito, parang gumana na. Pero sa sinasabi niyong wala namang nagpabaya dito, parang hindi yata akma yung salitang yun, Congressman. Kasi Hindi, kung wala ako po, sarili ko po yung sinasabi ko. Okay. Kasi nga, mula nung malaman ko noong 2023 na hindi yan gumagana, lagi ko lang yung sinasabi yan sa DPWH at sa MMDA. I'm not talking of DPWH. Okay. Opo. Tama po. So dito ho. Sige. So, Congressman, ngayon po may panibago kayong budget hearing. Definitely po, makakaharap nyo itong taga-DPWH and may impending investigation sa mga flood control projects nga, na sinasabi po ng Presidente doon sa mga, sabi niya, mga mahiya naman kayo, di ba, na kanya pong sigaw doon sa kanya pong zona. Ano pong aming aasahan po sa inyo pong panig, Congressman? Maganda na rin po magsimula yan once and for all, malaman ng tao at nang managot yung dapat managoto at hindi laging para kami sinisisi dito sa proyektong hindi gumagana na to. Opo, sige po. Okay, sige. So, Congressman, ano po inyong mensahe sa inyong mga kadistrito sa panahong ito na ito nga po ang ating problema, hindi lang sa Maynila, kundi sa marami pong parte ng Metro Manila na laging nalulubog sa baha. Go ahead po, Congressman. Ako po rito, tama yung nasa zona ng Pangulo na sinabi nga na dapat managot, yung dapat managot. At kaysa nagtuturo-turuan po at parang laging nasisisi yung tao na hindi naman dapat sisihin, dapat maimbestigahan na lang po ito talaga at managot talaga. Yung dapat mananagot, lalo na pagdating sa ganitong mga sitwasyon dahil hindi lang buhay ang nawawala rito, pati gamit nasasayang dito. Opo. At yung nga pong pagwawaldas sa pera ng bayan din, Congressman. Tama po. Okay. Sige, so Congressman Valeriano, salamat po ng marami sa inyo pong panahon sa aming programa. Ito pong aming mitiin, makuha po ang inyong panig dito po sa mga isyong ito. Salamat, Congressman. Salamat din po. Opo.